Magandang umaga sa lahat. Binabati ko ang mga nandirito ngayon. Good morning sa lahat ng mga mag-aaral. Good morning, good morning. Hi! Ang aking usapin ay isa sa pinaka mahirap na usapin. Lagi nilang iniisip na si Rizal ay isang bayani na hindi lumaban para sa kalayaan. Meron tayong matagal ng debate kung sino nga ba ang tunay na bayani. Si Rizal nga ba na namatay na hindi lumaban o si Andres Bonifacio na humugot ng itak at lumaban para sa kalayaan, no? Ayan, so matagal ng debate yan pero hindi yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang ating pag-uusapan ngayon ay si Rizal at ang kanyang mga kuro-kuro at ideya tungkol sa kalayaan, sa salitang kalayaan at sa kalayaan ng Pilipinas. Sana as we progress ay makapagbuo kayo ng mga katanungan sa isipan ninyo at makapag-share kayo ng idea. Sana ito ay isang mabungang pagpapalitan ng mga ideya at welcome lahat ng ideya, no? Lalong-lalo na at si Rizal naman ay isang household name. Bawat bata, bawat tahanan, bawat pamilya ay in one way or another, nagkwentuhan tungkol sa ating bayaning si Dr. Jose Rizal. Yan ang kanyang monumento sa Luneta. Ang alam ko ay mayroong replika niyan sa China kung saan nagmula ang kanyang angkan. Meron ding replika niyan sa Espanya. Ang bayani natin ay isang international na bayani. Kilala, sikat, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa Europa. At ang kanyang mga aklat ay binabasa, na-translate sa iba't ibang wika, lalong-lalo na ang kanyang tulang Mi Ultimo Adios. No? Mahigit 70 ang wikang na-translate dito. So ang ating bayani ay isang international na bayani at kilala, sinirerespeto ng ibang mga bansa. Kaya yan si Dr. Jose Rizal. At pag-uusapan natin ang mga idea niya, kuro-kuro niya tungkol sa salitang kalayaan at ang kalayaan ng Pilipinas. So huhugot tayo mula sa kanyang mga sinulat. At aralin natin ang kanyang mga salita para makita natin ang kanyang idea sa kalayaan. Unang-una ay magbigay muna tayo ng introduction, pagpapakilala kung bakit nga ba medyo hindi maganda ang pakikitungo sa atin ng ating inang bayan noon na Espanya. Kasi kung maganda ang pakikitungo, wala nang kailangang labanan. Wala nang kailangang propaganda. Wala nang kailangang buhay na maibuwis. Wala nang kailangang bayani. At wala nang revolusyon. Kaya isang katanungan ang bumabagabag sa maraming kabataan, bakit nga ba iba ang pakikitungo ng inang bayang Espanya sa kanyang anak na kolonyang Pilipinas? Alam na natin, ito'y natalakay na noong tayo'y nasa elementary, sa high school at sa college. Ang Pilipinas ay naabuso ng mga Espanyol. Liban doon sa sinabi nilang mataas ang tingin ng mga puti sa mga sarili nila at mababa ang tingin nila sa mga may kulay ang balat tulad ng mga negro at mga Asyanong mga Indio. Ang Pilipinas ay isang kolonya ng Espanya. Bilang kolonya, iniisip din ng mga Espanyol na pagmamay-ari nila ang Pilipinas kasama ang mga naninirahan dito. Bilang isang kolonya, ang Espanya ay may mga karapatan sa Pilipinas at ito'y talagang namnam ng mga Espanyol na nandirito sa Pilipinas. Namnam nila na, kami may-ari ng Pilipinas, ha? At ito ang aming mga karapatan. Sa ilalim ng Batas Romano o Roman Law,
Meron tayong mga principles na mga karapatan ng isang may-ari na sa kanyang ari-arian. No? At ito'y ginagamit pa hanggang sa ngayon. No? Kung kayo'y may lupa, may bahay, ito ang inyong mga karapatang ari. So ang una ay ang jus otendi o karapatan ng may-ari na gamitin ang kanyang ari-arian. Karapatan ng Espanya na gamitin ang kanyang ari-ariang mga lupain sa Pilipinas. At ito'y lahat pagmamay-ari ng hari ng Espanya. At pwede niya itong ipahiram through land grant, pero sa ilalim ng jura regalia, lahat ng kalupaan sa Pilipinas, karagatan sa Pilipinas, mga mineral, mga petrolyo, mga ginto, mga diamante at mahahalagang mga bato ay pagmamay-ari ng hari ng Espanya. So mayroon siyang karapatan na gamitin ito, jus otendi. No? Meron din siyang karapatan ng jus fruendi, karapatan ng may-ari sa bunga ng kanyang ari-arian. Pwede niya itong parentahan, pwede niya itong tamnan at lahat ng bunga ay sa kanya. Pwede niya itong lahat ng bunga, no? I-harvest niya, no? Paminahan niya, no? Papangisdaan niya, no? Ayan. So royal hacienda kung tawagin, no? So meron din siyang karapatan na abutendi, jus abutendi, karapatan ng may-ari na pakinabangan, no? Abusuhin kanya no? Halimbawa, yung bahay mo, kung sunugin mo ito, walang karapatang magreklamo yung kapitbahay basta hindi sila apektado. Ano? Ayan, so pwede niyang abusuin pagmamay-ari niya. No? Jus desponendi, karapatan ng may-ari na ilipat sa iba ang ari-arian tulad ng pwede niya itong i-donate, pwede niya itong ibenta, pwede niya itong ipahiram, ipagamit, no? Pwede niya itong, kung isipin niyo ang karapatan ng mga Espanyol sa Pilipinas, kanila ito kasi sinakop daw kasi nila. Jus vindicandi, no? Kung ito'y agawin ang ari-arian mo ng iba, pwede mo itong bawiin, no? Karapatan ng may-ari na mabawi ang ari-arian. At kung matandaan nyo ay sinakop tayo ng mga English, ng mga Briton at binawi tayo ng Espanya. No? Yung 300 years na pananakop ng Espanya ay hindi naman buo. May pagkakataon na sinakop tayo ng iba pang mga lahi. No? Ayun. So, eto. Nakalista ang mga karapatan ng Espanya sa Pilipinas. At dahil dyan, iniisip nila na yan ang lahat ng karapatan nila. At hindi lang lupa, pati yung mga tao ay mga kolonya nila, no? Mga pagmamay-ari nila. No? Ayan, so yan na lamang, yan ang dahilan kung bakit ganun na lamang ang pakikitungo nila sa atin. Numero 1, number 1, una sa lahat, hindi naman tayo mamamayan ng Espanya. Tayo ay pagmamay-ari ng Espanya. Kaya naman, bihisan man tayo ng ginto, lapatan man tayo ng edukasyon, tayo pa din ay mga taong, mga hayop na na nabihisan ng ginto, no? Vistas cargadas de oro. So, yan talaga ang treatment. Lalo't higit na nung lumaya na ang kanilang crown colony na Mexico sa Central America, ay nailipat na sa Pilipinas ang lahat ng masasamang loob doon at dito na ulit sila namamayagpag. Kaya naman ang Pilipinas ay mas lalong nagipit, no? Samantalang nung mga unang mga taon ng pananakop ng Espanyol noong 1600s, 1700s, maganda naman ang mga records ng Espanyol sa Pilipinas. Ang mga paring kanilang ipinadala sa Pilipinas ay mga magagaling, no? Mga matatalino at marunong magsalita sa
at natutong magsalita sa ating mga lokal na dialekto, yung mga Espanyol na naipadala nung mga huling taon ng kanilang pananakop ay mga naisama ang mga masasamang loob na galing sa ibang mga kolonya na lumaya na mula sa Espanya. So ganyan na lamang ang kanilang pakikitungo sa atin. Medyo hindi maganda. Gawa ngang ang paningin nila sa atin ay hindi kapwa-tao. Kumbaga kahit itinuturo sa Katolikong simbahan na tayo ay pantay-pantay sa iisang Diyos Ama at walang lahing mas nakakahigit kaysa iba, iba ang kanilang pagtrato sa Pilipino. Kasi ang tingin nila sa Pilipino ay isang sakop at isang mas nakabababang uri. No? Ayan, taliwas sa kanilang mga itinuturo sa simbahan. No? Ayan, so kaya naman, no? Ito'y kinalaban ni Dr. Jose Rizal. Sabi niya, masyado nang makaluma yung ganyang kaisipan. No? Kinote niya ang mga bagong mga authors. No? Ayon sa kanya, ayon kay Bachelet, ang mga kolonya na itinatag para pagsilbihan ang mga politikal at ang mga hangaring pang-ekonomiya ng isang bansang mananakop ay kalaunay naging malaya. Dahil si Dr. Jose Rizal ay isang doktor, isang siyentipiko, sa kanyang sanaysay na The Philippines a Century Hence, ang kanyang paningin ay kung ang dalawang bagay ay pagsamahin, no? Naturalmente masisira yung isa, no? Yung kanyang kaisipan ay kung pagsamahin ang Pilipinas at Espanya, maraming pwedeng mangyari. Una, pwedeng ang Espanya ay tanggapin niya ng buo ang Pilipinas. Pangalawa, pwede niyang sirain ang Pilipinas. Pangatlo, pwede niyang sakupin, no? At mamamayagpag siya sa Pilipinas. No? Ang suggestion ni Rizal ay tanggapin ang Pilipinas. Hindi siya sirain o hindi siya sakupin at pamayanan. Kasi para sa kanya ay ito'y isang makabagong pamamaraan, no? Rather than the old idea of colonialism, no? Para sa kanya, no, sabi niya, ang mga tama si Bachelet, no? Ang mga kolonya na itinatag ay kalaunay naging malaya, no? At ito'y para kay Rizal, pwede naman nating pag-usapan. Hindi lalaya, pero respetuhin mo ang mga karapatan niya, karapatang pantao niya, bigyan mo siya ng laya at nang manatili siyang loyal sa Espanya. Yan ang idea niya doon sa The Philippines a Century Hence na inilibag sa La Solidaridad. Ito'y fortnightly na pahayagan ng mga Pilipino, ng mga Indio, ng mga ilustrado na nag-aaral at nananatili sa Espanya nung panahon ng propaganda. No? So, ano ang ideya ni Rizal? Ano ba ang iba pang mga ideya ni Rizal na isinulat niya sa sanaysay na The Philippines a Century Hence? No? Ang Pilipinas matapos ang 100 taon, no? O Pilipinas dentro de 100 años. No? Ito'y nakita ko itong sanaysay na ito, very long, no? At ilang labas siya, no? Serye siya sa La Solidaridad, no? At lahat ng mga atake ng mga Espanyol sa Pilipinas ay kanyang inargue o kanyang inarguhan, no? Ito kasi yung panahon na ang mga Espanyol ay kwini-question na ng mga Pilipino ang kanilang pakikitungo sa atin, no?
ang paningin kasi ng mga Espanyol sa atin, nakabababa pa din kahit na may mga Pilipino na at mga anak ng mga Pilipinong nag-aaral sa Espanya. Ang paningin pa rin nila sa atin ay mga bobo at hindi walang kakayanang mag-isip. Kahit na ang mga Pilipino ay nakakapagsulat at nagkapagbabasa bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang paningin pa rin nila sa atin ay medyo nakakaangat lang sa unggoy. Kahit na ang mga Pilipino ay natatapatan na sila, gaya ni Juan Luna, natatapatan na ang mga Espanyol sa larangan ng arkitektura, pagpipinta, sa larangan ng poesiya, at sa iba pang mga larangan. Pero ang baba pa din ng tingin nila sa atin. So, para kay Rizal, no? Ito ang kanyang idea, kaninang sinabi ko, sa The Philippines a Century Hence. No? Ang Pilipinas, sabi niya, kung ang kanyang mga mamamayan ay hindi maging bahagi ng bansang Espanya, kung ang diwa ng mga naninirahan ay hindi angkinin ng Espanya, hindi maiiwasang isang araw ay idideklara ng Pilipinas ang kanyang kasarinlan. So ang ibig sabihin niyan ay para kay Rizal, gusto niya na manatili tayo sa Espanya bilang probinsya, pero hindi niya sinara ang kanyang isipan na kung ito hindi mangyari, pwedeng mangyari na ang Pilipinas ay maging isang hiwalay na bansa. Kumbaga, hindi naman naiwaksi kay Dr. Jose Rizal na ang Pilipinas ay maging independente o kaya ay maging malaya mula sa inang bayang Espanya. Pero bilang isang Indio na edukado sa kabihas ng Espanyol at sa kabihas ng Kanloranin, bilang isang Indio na nag-aral sa Espanya, nag-aral sa mga universidad ng mga Espanyol, nasa ideya niya na sana kung maaari ay pakinggan ng Espanya ang mga hinanaing ng Pilipinas at nang hindi mahuli ang lahat, hindi aabot sa puntong magkagalit ang mag-ina, ang inang bayan at ang anak na Pilipinas. At mangyari ang nangyari sa Mexico. So, sabi ni Rizal, pagpatuloy natin, kasi lagi tayong sinasabihan, o kayo, nag-aaklas kayo, wala kayong mga utang na loob, no? Sabi ni Dr. Jose Rizal, kahit gaano kalaki ang utang na loob ng mga Pilipino sa Espanya, hindi sila mapipilit na una, talikuran ang kanilang karapatang matubos. Pangalawa, na ang mga liberal at ilustrado mula sa kanilang hanay ay gumagala bilang mga tapon mula sa tinubuang lupa. Pangatlo, na ang kanilang mga hangarin ay maglahong parang bula. Pang-apat, napabayaan ang mga mapayapang mamamayan na patuloy na naghihirap. At panglima, ang kapalaran ng mga mamamayan ay nakasalalay sa kapritsyo ng iisang tao lamang. So, pasadahan natin ang mga nabanggit. Sabi kasi ni Rizal na kayong mga Espanyol, lalo-lalo na yung mga Espanyol sa Espanya, mahigpit kayo sa mga karapatan ninyo. Pag nayurakan ito, nagrereklamo kaagad kayo. No? Mahilig kayong mag-exercise ng mga karapatan, mga freedoms. Pero sa Pilipinas, ayaw nyo. Sa Espanya, ayon kay Rizal, kapag ikaw ay kinatawanan mo, niyurakan mo yung dangal ng isang PWD o person with disability, ikaw ay makulong. Pero sa Pilipinas, kahit hindi PWD ay niyuyurakan ng mga Espanyol. Sa batas, halimbawa, mas malaki at ang penalty ng pagkakulong ng mga Pilipino, ng mga Indio, kaysa mga Espanyol na nagkasala ng parehong batas. Parehong batas, pero yung isa
mas mababa yung penalty, yung isa mas mataas ang penalty. Sabi ni Dr. Jose Rizal, oh my God, sabi ni Dr. Jose Rizal, sa pagiging Pilipino ko pa lang ay katumbas na ng pagiging kriminal. No? Bakit ganon? Kapag ang Espanyol nagkasala, patatawarin agad. Kapag Indyong nagkasala, mas mahaba ang kulong, kalaboso. Ang ibig sabihin yan, ang iyong pagiging Indyo ay isa ng pagkakamali. No? So, hindi nyo maialis sa amin, sabi ni Dr. Jose Rizal, kahit gaano kalaki ang utang na loob namin sa inyo, Espanya, hindi nyo naman maialis sa amin ang pagtubos ng aming mga karapatan. Ang pag-claim ng aming mga karapatan. Na ang mga gaya ni Rizal, sa pangalawa, ang mga ilustrado at mga liberal mag-isip ay nadistyero, no? Ipinatatapon sa malayo. Ang iba sa Hulo, ang iba sa Dapitan, si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, yung iba sa Marianas, no? Yung iba sa Hong Kong, yung mga nasa Hong Kong tumakas lang mula sa Marianas. Ang iba nasa sa Africa, no? Sa Africa, sa mga kolonya ng Espanya doon. So pinatatapon yung mga Pilipinong liberal at palaban, no? Kaya sabi niya, hindi niyo naman maialis sa amin na labanan ang mga tulad ng ganyang mga hindi pagkapantay-pantay. At kahit malaki ang utang na loob sa amin, namin sa inyo, yung pangatlo, huwag niyo naman ipagkait sa amin ang aming mga hangarin. At ito'y parang naglaho na lamang na parang bula. Hangarin na magkaroon ng kinatawan sa Kongreso ng Espanya, sa Cortes. Kasi doon maririnig ang aming mga hinanaing. Hangarin na magkaroon ng pampublikong universidad, halimbawa. Kasi private naman ang mga school noon. Private ang UST. Ang Universidad ng Santo Tomas ay private. Hangarin ng mga Pilipino na magkaroon ng Universidad ng Pilipinas. Ito binigay ng mga Amerikano na. Pero nung panahon ng mga Espanyol, hindi ito binigay. Hangarin na magkaroon ng mga paaralan. No? Ayan. At mga pagbabago, lalo na. Hindi nyo rin maialis sa amin na mapipilit sa amin na pabayaan ang mga mapayapang mamamayan, mga peaceful citizens na patuloy na inaapi. No? Pinapahirapan. No? Maraming reklamo, no? Like tulad ng pagbubuwis, no? Pati yung mga patay ay binubuwisan. So kung hindi, dahil patay na nga at lumipat, yung mga Kapitan del Barrio, mga Gobernador Silio, sila ang nag-aabono doon sa mga buwis ng mga namatay. Kasi ayaw tumanggap ng gobyerno na kulang ang bayad sa buwis. Kaya tuloy, walang tumatakbo na maging Kapitan del Barrio kasi ikaw ay taga-abono ng mga buwis ng mga wala na sa lugar nyo. Nasa listahan pa ng gobyerno. So, yung mga ganong mga reklamo, no? At saka yung mga reklamo na sapilitang paggawa, like pinagagawa ng tulay, kumbento, paaralan, na ang bayad ay hindi man nakarating sa minimum wage. No? Ang kina Rizal sinasabi nila, ano bang nangyayari? Nagbabayad kami ng buwis, pero kapag kami nagtrabaho sa gobyerno, hindi naman kami binabayaran ng sapat. Tapos ang sabi pa ni Rizal, nagsasuffer yung mga pananim, yung pag-harvest, kasi minsan itinataon ang mga sapilitang paggawa sa panahon ng harvest. 'Di ba? Kung natatandaan nyo, 15 days at mataas yon, no? Ayan, so at saka ang karapatan, ang kapalaran ng mga mamamayan ay nakasalalay sa kapritsyo ng isang tao lamang, yung gobernador general. Ayan. So, si Rizal, kumbaga ginigising na niya yung Espanya. Tingnan nyo to. Tingnan nyo ang aming sitwasyon. No? Sa Espanya, konting alingas-ngas lang, konting yurak lang sa inyong karapatan, ang mga Espanyol ay reklamo agad. Pero sa Pilipinas, kaliwat kanan ang pangyuyurak sa karapatang pantao. So kami,
na nakipaglaban ngayon sa legal at mapayapang pamamaraan ng mga pagtalakay ay naintindihan ito. At ang aming paningin ay nakatuon sa aming hangarin. Hindi kami titigil sa pagtataguyod ng aming mga ipinaglalaban na hindi lalampas sa pinapayagan ng batas. Ngunit, ayon kay Rizal, kung patatahimikin kami ng karahasan o kaya'y may mangyaring masama sa amin, kung gayon, hindi namin malalaman kung anong landas ang tatahakin ng maraming mas mahusay na usbong na susugod at hahalili sa amin. So, sinabi ni Rizal na kami, referring to himself, ang kolonyang Pilipino sa Espanya, sina Mariano Ponce, sina Galicano Apacible, Antonio Luna, Juan Luna, Trinidad Pardo de Tavera, lahat ng mga Pilipinong nasa Espanya ay nakikipaglaban sa legal na pamaraan at tinatawag silang mga propagandista. No? Sila ang dumadaan sa Kongreso, dumadaan sa mga liberal na mga politiko, nakikipag-usap, nakikipagdialogo, humihingi, no? Kumakatok sa puso ng inang bayan. No? Sila ang nakikipaglaban ng mapayapa. No? At pinapayagan naman ito kasi sa Espanya, malaya naman ang atmosphere doon, ang hangin doon ay may hangin ng kalayaan. Kaya pwedeng maglathala ng dyaryo, maglimbag ng nobela na medyo masakit o medyo bulgar o medyo diretsahan, malaya doon. No? Kaya sabi niya, kung hindi nyo kami pakinggan, wala kaming kontrol sa ibang henerasyon na nasa Pilipinas na pwedeng mas madugo ang kanilang paraan. Parang nagwa-warning naman si Rizal na dinadaanan namin ito sa mahinahon. Pero wala kaming kontrol dun sa mga hindi naman niya kilala si Bonifacio noon, pero kinikinita niya na magkakaroon ng Bonifacio. Kinikinita niya na magkakaroon ng katipunan. Ito ang sulat ni Rizal noong 1892. Iniwan niya ito sa Hong Kong. No? At merong note ito na pakilimbag matapos akong mamatay. Pauwi siya ng Pilipinas noon. At na-publish na dito ang Noli Me Tangere at saka El Filibusterismo. At ito'y gumawa na ng gulo sa Pilipinas at sa Espanya. No? Ang dalawang nobelang ito. Kaya naman, delikado na uuwi siya sa Pilipinas. Pero nanghihina na din ang mga tao, ang mga Pilipino sa Espanya nung time na ito. Pakiwari nila, wala ng pag-asa ang kanilang mga pinaglalaban. Kaya naman sabi ni Rizal, uuwi ako sa Pilipinas. No? Mamit ko man lang ang aking mga magulang at maharap ang aking mga kaaway. Pero bago siya nakarating ng Pilipinas, ang kanyang barko ay dumaan sa Hong Kong, nanatili siya doon, may mga Pilipino doon, at nag-iwan siya ng sulat, at sa dalawang sulat, isa para sa kanyang mga pamilya at isa para sa sambayanang Pilipino, at tayo yon. 1892, bago ito nagdapitan, no? Bago siya nakarating ng Pilipinas. Actually, pinigilan siya ng mga tawag, huwag kang umuwi ng Pilipinas at siguradong mamamatay ka doon. Huwag kang umuwi ng Pilipinas at siguradong pugot ang ulo mo doon. Lahat na lang ng mga well-meaning friends, mga kaibigang concerned talaga sa kanya, ay pinigilan siya. At alam niya ito. Alam niya ito na isa itong napakalaking sugal para sa buhay niya. Kaya naman, nag-iwan siya ng sulat. At bahagi ng sulat ay babasahin natin ngayon. No? Sa mga Pilipino, no? At ang pinakahuling linya nito ay pakilimbag matapos akong mamatay. So namatay siya ng 1896. So 1892, 4 years prior, ay siya na ay nag-iwan na ng sulat
para sa atin. Sabi niya, minahal ko ang aking abang bayan at alam kong mamahalin ko siya hanggang kamatayan. Kung mangyaring ang mga tao ay hindi makatarungan sa akin, masisiyahan ako sa masayang alaala na ang lahat ng aking pagdurusa, ang aking nakaraan, ang aking kasalukuyan, ang aking hinaharap, aking buhay, aking mga mahal, ang aking kasiyahan, lahat ay inaalay ko sa Kanya, sa ating inang bayan. Mangyari na kung ano ang maaaring mangyari, mamamatay ako na pinagpapala siya at hinahangad ang bukang liwayway ng kanyang paglaya. Ayan, so nag-iwan din siya ng sulat sa kanyang pamilya na sinabi niya na single lang naman ako, no? Kahit mamatay ako ay ikaliligaya ko kasi ito'y magbibigay sa inyo ng laya. No, hindi na kayo uusigin ng mga kaaway kasi hindi lang naman si Rizal ang inuusig nung lumabas ang kanyang 2 aklat at mga sulatin niyang mga kritiko ng talagang umaatake sa pamumuno at paniniil at pagmamalabis ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pati ang kanyang mga pamilya ay damay. Ang kanyang mga brother-in-law na mga negosyante ay kinumpiska ang kanilang mga negosyo. Ang kanyang magulang ay mga kapatid, lahat ay hinanapan ng kaso kung ano-ano na lang ang isinampas sa kanilang mga kaso hanggang sa maipatapon sila sa Jolo, sa Mindoro, sa Bohol, no? At sa iba-ibang lugar, no? Lahat ng mga kaibigan niya na konektado sa kanya in one way or another or sumusuporta sa La Solidaridad, mga kapitbahay niya ay talagang natatakot, no? Ayan, so alam nating lahat na hindi maganda ang pag-uwi niya. Ito yung pangalawa niyang pag-uwi, no? Kaya naman nag-iwan siya ng sulat, no? At alam na pala niya na ikamamatay niya ang kanyang pag-uwi, no? Pero gusto niya itong mangyari, tanggapin. Gawa ngang ayaw niyang masabihan siya na duwag. Matapang ka lang, nagsusulat ka ng mga aklat na mabagsik, maanghang na mga sulatin at mga sanaysay laban sa mga Espanyol dahil wala ka sa Pilipinas. Matapang ka lang dahil wala ka naman sa lupang tinubuan mo. Ngayon, sabi ni Rizal, uwiin ko na at nang maipakita ko na hindi ako duwag at hindi ako matapang dahil nasa ibang bansa ako. Matapang ako kahit nasa Pilipinas ako. Paninindigan ko ang aking mga sinasabi at sinulat. At paninindigan ko na yung mga sinasabi nilang kasalanan ko, hanggang ngayon di ako naniniwalang may kasalanan ako. Hindi kasalanan ang ipaglaban ang iyong mga kababayan. Hindi kasalanan na ipaglaban ang iyong karapatan. No? Ayan ang ideya ni Dr. Jose Rizal. Kumbaga, anong nakikita nyo sa ating screen? Tama. Tama. Ang ating screen ay madilim at may isang liwanag na maliit. No? Yan ang larawan ni Dr. Jose Rizal. Siya ay napalibutan ng dilim. Hindi siya makahinga. Lalamunin siya ng dilim. At siya'y maliit na liwanag lamang. Na tinangkang bigyan ng liwanag ang dilim ng ating kasaysayan. Ang Pilipinas ay balot na balot sa pang-aabuso, balot na balot sa walang karapatang pantao, hindi pagkapantay-pantay ng mga tao, balot na balot sa lahat na lang ng klaseng pagmamalabis, no, ng mga Espanyol. At si Rizal ay parang isang maliit na ilaw na sinubukan na liwanagan ang isang madilim na gabi. At
isang araw ay lalamunin siya ng dilim. No? Kasi siya'y mag-isa lamang. Umaasa siya na may mga bagong usbong, mga henerasyon na sasama sa kanya at magbigay liwanag sa madilim nating kasaysayan at madilim na pangyayari sa ating bayan. At wala siyang pag-asa. Wala na siyang pag-asa. Kaya naman nag-iwan na siya ng sulat, handa na siyang mamatay. No? Nagbago na lang ito nung mamit niya ang liwanag din ng kanyang buhay na si Josephine Bracken. No? Kailangan niya itong pakasalan kasi mahal na mahal niya ito. Ngunit hindi naman siya payagan ng simbahan na pakasalan kung hindi siya pumirma ng retraktasyon na yung pagbawi sa lahat ng kanyang sinabi. So ito yung nagpabago sa kanyang buhay at isipan, pero dumating ito sa huling bahagi na talaga ng kanyang pananatili sa mundo. No? Ayan. So meron isang sulat, no, na idinimbag ng isa sa mga kaaway ni Dr. Jose Rizal na si Wenceslao Ritana. No? At si Wenceslao Ritana ay naging kaaway ni Dr. Jose Rizal. Hindi siya naniniwala kay Dr. Jose Rizal. Lahat ng mga sinabi ni Dr. Jose Rizal, nilimbag ni Dr. Jose Rizal ay kanyang kinontra. At ito ay isang tunay na kaaway ito. No? Ang tawag ni na Dr. Jose Rizal kay Wenceslao Ritana ay mga bayad ng pari, mga tagapalakpak sa pari. No? Pero itong si Wenceslao Ritana ay nagbagong puso, no? Nag-change of heart. Nung mamatay si Dr. Jose Rizal at lumaya ang Pilipinas, ay si Wenceslao Ritana ay na-realize niya na, oh my God, tama pala si Rizal. No? Na ang mga pari ay nagmamalabis sa Pilipinas. Ito ang isang sulat na sinulat ni Dr. Jose Rizal na nahawakan ni Wenceslao Ritana. No? At sabi ni Mariano Ponce, hindi daw kay Rizal to, pero si Wenceslao Ritana, sabi niya, ito'y kay Rizal, tunay, sabi niya. Sabi niya, kung ang mamamayan ay binusalan, ang karangalan at dangal at lahat ng kanilang karapatan ay niyurakan. At kung wala na itong legal na paraan upang labanan ang mga pang-aapi ng mga mapagmataas, kung ang mga reklamo, hinanaing at hiling ay binaliwala, kung pati ang pagluha ay ipagkait, at pati ang huling pag-asa ay tinanggal na sa puso. Dahil dyan, wala nang ibang lunas, kundi ang hugutin ng nanginginig na kamay mula sa altar ng impyerno, ang madugong itak ng pag-aaklas. At sabi ni Rizal, galing ito ang mga Pilipino. No? Yun ang kanyang nilagay doon sa dulo ng sulat. No? Ayan, so naniniwala din si Rizal na ang kalayaan ay pwedeng bawiin sa pamamagitan ng pag-aaklas. Pero ito'y isang extreme na pagkakataon. No? Para kay Rizal, gamitin lang ito kapag wala na talagang pag-asa. Ayaw ni Rizal na dumanak ang dugo kung hindi naman kailangan. Kaya kung matatandaan nyo, no, kinonsulta pa siya ng katipunan sa dapitan kung ano ang ideya niya sa revolusyon. Hindi siya pumayag. Pero lingid sa kaalaman niya na wala naman din palang pag-asa ang katipunan na hindi magrevolusyon. Kailangan lang magrevolusyon gawa ng natuklasan na sila at sila ay ginigipit na, no? At sila ay tinutugis na, no? Kahit nagpapaalam sila kay Dr. Jose Rizal na magrevolusyon itong katipunan, ang pagpapaalam na yon ay kahit tanggihan man ni Dr. Jose Rizal, wala na palang pag-asang iatras pa. Gawa ngang natuklasan na ito ng mga Espanyol at sila ay tinutugis na. Ayan, no? Ayan. So, hindi tutol si Dr. Jose Rizal sa kalayaan. At sa pagkuha nito sa pamamagitan ng pag-aaklas, hindi siya tutol.
Ang kanya lamang ay kailangan nito ng masusing paghahanda at hindi ito bara-bara. Gawa ngang ito ay ikakamatay ng marami sa ating mga kababayan. No? So bilang pagtatapos, ito ang ating mga pabaon sa araw na ito. Nais ni Dr. Rosa Rizal ang pagbabago. No? Ang nais lamang niya sa lahat ng mga pinagdadaanan niyang mga sakripisyo, mga pagdurusa, sa lahat ng pinagdadaanan niya, nais lamang niya na mayroong pagbabago. Huwag tayong umalis sa ating inang bayan na Espanya kasi ang Espanya ay ating pintuan sa progress na sinasabi, lalong-lalo na sa kabias ng kanluranin. Nais lang yan ng mga pagbabago, lalong-lalo na sa administrasyon ng Pilipinas. Kung ito'y hindi makamit, kalayaan at kasarinlan ang maging hangad ng mga mamamayan. At yan ang sinabi ni Dr. Jose Rizal mismo. Hindi namin kontrolado ang gagawin ng susunod na henerasyon. Ang kalayaan at kasarinlan ay makakamit. Yan ay isang katotohanan. Ang ayaw ni Rizal ay ang dumanak ang dugo na hindi naman kailangan. Naging magulang natin ang Espanya, bagamat naging mahigpit ito sa kanyang anak. At tulad ng isang pamilya, maaari nating pag-usapan ang mga sigalot ng walang dahas. Nagbabala si Rizal, ngunit tila hindi ito pinakinggan ng Espanya. At gaya ng inaasahan, ang mga anak ng bayan ay nag-aklas. No? Kung matatandaan nyo sa kasaysayan natin, ang pinakamatataas na pinuno ng katipunan, kapag sila ay nagkita-kita, ang pinagkakaingatan nilang password ay ang salitang Rizal. Maraming salamat po.